pero apil na ni sa serbisyo sa katauhan. So ito po yung ating bibigyan ng counter reaction ngayon mga pre. Itong si Medial Day mga pre ano. Medyo ano po siya, kiniliti ng Diyos, 'di ba? Kasi siya po ay may sinabi sa ating mahal na Pangulo. Sabi niya, kapag hindi ka bumaba, di umano kapag hindi ka bumaba, BBM, okay? Kumbaga parang hindi masama yung kanyang sinabi, 'di ba? Kumbaga parang nawawala si PBBM, 'di ba? So yun po yung pagkakaano doon. So hindi ko kasi na-prepare yung ano, yung picture pero nandito yon no. Nandito po yun sa ating mahiwagang baul, no? Nasa mahiwagang baul po natin yon at check lang po natin ano. Yan po no kasi itong mga DDS na to, puro sila patay 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 no. Kala mo sila yung Diyos, kala mo sila yung hari sa Pilipinas, 'di ba? Akala mo talaga nasa katotohanan ng mga kulangot na to no. Kasi ang sabi niya nandito po sa akin cellphone pala. It is the leader PBBM who should resign. Baka kunin ka ni Lord. Yun pala yung sinabi niya dito. Andun siya yung kiniliti ni Lord. Diba? Siya po yung kiniliti ni Lord kasi ang sama ng ugali. Baka kunin ka ni Lord. Dinamay mo pa si Lord. Magbago ka na, matanda ka na. Pag namatay ka, baka sa impyerno ka lang mapunta. Hindi ka natatakot. So, ito po yung ating bibigyan ng reaction ngayon mga pre, no? Kaunting reaction at panoorin po natin ang mga banat niya dito, no? Sa hindi pa po pala nakakapag-like, share, subscribe, kalimbangin nyo na po yan, like, share, subscribe na po. So, tuloy po tayo dito mga pre. Pinagtaksilan at dinukot ng mga traidor nating mga kababayan. Traidor. So, ang naging traidor pa si General Torre, si PBBM. Paano naging traidor? Bakit? Paano ba naging traidor? May pinagsisilbihan ba silang ibang lahi? Di ba wala naman? Di ba ang traidor si Digong? Ginagawan Diyos si Jinping? Di ba? Binebenta na yung Pilipinas. Gusto niya maging probinsya tayo ng China. Anong utak yan? Ay nako. Labag ito sa kanyang kalooban. Labag talaga sa kalooban na ikaw huhulihin ka. Pero kung nagpakabuti ka sana na presidente, di okay sana, 'di ba? Magiging labag sa loob mo, wala kang magagawa kakalad ka rin ka Sa ating mga batas, madalhin siya sa banyagang lugar upang litisin sa mga bintang. Yan kasi yung problema sa inyo Ang sabi nga ni Digong, minamadali nga ni Digong yung ICC, di ba? Nasa na daw? O nung dumating na yung ICC, reklamo kayo. Nung hindi pa hinuhuli si Digong, kayo, nagsisigaw kayo. Tagal naman ng ICC, nasa na yung ICC? O, ngayon nandyan na yung ICC, bigla kayong iyak. Kaya para kayong mga tanga. Yan kasi ang yayabang yun, deserve. Na dapat kapwa nating Pilipino ang siya lamang ang dapat dumidingig at humatol. Crime against humanity daw. Samantalang buong-buo ang tiwala, pagmamahal at suporta ng buong sambayanang Pilipino. Asa ka pa? Huwag mo sabihin buo kasi hindi ako kasali doon. Kayo lang, mga dutae. O buo yun, suportan nyo. Pero kami, wag nyo kami damay, please lang naman, mahiya kayo. Mahiya ka sa pagmumukha mo. Alam po ninyo, napakasakit mawalay sa lugar na inyong pinaglakihan at malapit sa inyong puso. Sa akin, Ayan mga pre, nagdadrama po itong si Medial Day, Oo, maya-maya, kikilitiin to ni Lord. ito ang lungsod ng Davao. Nung ako po ay nasa murang edad pa, Tingnan natin kung drama ba yung kanyang
yung para siyang kinikiliti o kinukurot o no. Tingnan natin kung drama o hindi. Lamang ang aming pamilya ay pilit na lumipat sa ibang lugar upang ilayo ang mahal kong ama sa pagsubok sa politika. I always pleaded for my parents to allow me to stay in Davao City with my relatives. Ngunit hindi ako napagbigyan. Ano pa kaya kung ikaw ay pilit na iniwalay sa lugar na iyong pinamunuan ng may buong tapang at malasakit? Walang malasakit mga Duterte. Tangina, minumura pa nga yung mga jeepney drivers. Paano nagkaroon malasakit yan? Bilang punong bayan, pangalawang punong bayan, at representante sa higit kumulang na 30 taon at higit sa lahat 6 na taon bilang Pangulo ng bansa. Yan na. Baka dito na siya magdadrama. Sabi niya siguro, ewan ko kung drama to o hindi ano. Sabi niya siguro, dito na ako magdadrama ngayon. Eksena na ako dito. Diba? Eksena na ako dito kasi huminga ng malalim eh. Tingnan natin kung artista ba to o hindi. Noong pagkikita namin sa loob ng kanyang piitan, tinanong ko siya kung ang pinagdaanan niyang panggigipit, pagdukot at pagtataksil ng mga Pilipinong traidor ay ang pinakamabigat niyang karanasan sa buong buhay. Ito ang mga sagot niya sa akin. Dili mong pinakalisod. Uy, kiniliti nga ni Lord to. Kiniliti eh. Uy, tama na. Uy. Ang sama mo ng tao, malapit ka na. Matanda ka na, magbago ka na. Tuloy natin. Ang COVID. Dili mong pinakalisod ang COVID. Dili mong pinakalisod ang COVID. Pero apil na ni sa serbisyo sa katauhan. Uy! Ay, nako. Ayan ano. Nakita niyo mga pre. Kasi sabi niya dito, it is the leader, PBBM, who should resign. Baka kunin ka ni Lord. O, munti ka nang kunin ni Lord. Kikita na sana yung punerarya dyan. Kaso mukhang ang kumita ngayon, hospital, no? O, muntik nang magkatotoo yung sinabi ni Cara David, ano? Diba? O, hindi naman po tayo na pinagdadasal natin na mamatay itong tao na to. Hindi naman po tayo katulad nila. Pero kasi, ang sama nyo, mukhang binato mo, si PBBM nag-bounce sa'yo. Napunta sa'yo yung bato. Diba? Isang malaking kahihiyan yan. At katangahan. Diba? So, yun. Muntik na. Muntik na sana. Kaya ano sa tingin niyo mga pre? Ito ba drama o hindi? Kasi ako, mukhang totoo. No? Si Lord kasi masyadong ano yan eh. Huwag mong idamay sa kalukuhan nyo. Diba? Na magsasabi ka na baka kunin ka ni Lord. Huwag ganun. Huwag mong gagamitin yung Diyos. Huwag mong idadama yung Diyos sa inyong galit sa tao. Pamumulitikan nyo. Diba? Huwag. Munti ka na. Hapit yun dyan mamatay. May na lang nakasurvive. Diba? Kawawa ka naman, matanda ka na. Diba? Bago ka na. Yung politika, wala yan. Hindi yan yung bubuhay talaga sa'yo. Magbago ka para mapunta ka sa langit. Yan lang naman yung sa atin mga pre, no? So ayan, dugtong po natin ito, no? Yung about po sa impeachment, itong si Sara Duterte. Ayan, linawin po natin ito mga pre, no? Saan ba yung larawan natin?
Ayan, kasi dito, Luis Ro. Ayon kay Luis Ro, we respect Supreme Court, but power to impeach rests on House alone. Ayan na. Ulinawin po natin to mga pre. Si Luis Ro po, malinaw ang sinabi, respetuhin ang Supreme Court of the Philippines. Oh. Pero, yung kapangyarihan para simulan ang impeachment nasa House of the Representatives. Oh, nakalagay sa Constitution po yan. Oh, hindi po yan haka-haka or opinion. Ano? Ibig sabihin, may proseso. Hindi pwedeng dahil may naiipit o naiilang. Ayan ha, biglang hihingi ng time out, time out, time out. Oh, hindi ganun ang batas. Oh, ito mga lawyer talaga ni Sara talaga. Diba? Oo. Oh, ngayon, ito yung tanong. Kung wala kang tinatago, bakit kailangang pigilan ang proseso? Bakit parang takot na makarating sa susunod na hakbang? Kay Sara Duterte, simple lang naman eh. Di ba? Hindi ka pa huhusgahan, Sara. Hindi ka pa guilty. Relax ka lang. Relax. Ang ginagawa pa lang, chine-check kung may basehan ba ang reklamo. Yun pa lang naman yun. Eh bakit matatakot? Bakit pipigilan? Diba? Bakit pipigilan? Pero bakit parang ang dating, ayaw niya na umusad ito? Diba? Alam mo, kung malinaw dito, ayan kung malinaw po dito, si Luis Ro, ginagawa lang ang trabaho niya. Kaya wag po kayo magagalit sa kanya, mumurahin nyo ng mga DDS, mga bangag na, mga bobon DDS. Wag ganun, ha? Walang arte po yan. Walang palusot. Sinusunod kung ano ang nakasaad sa konstitusyon. Trabaho po nila yan eh. Diba? Hindi niya inaangkin ang kapangyarihan, ginagamit lang niya kung ano ang ibinigay sa kanila ng batas. Diba? Samantalang yung iba, imbis na harapin ang proseso, parang gustong i-shortcut. Parang gustong laktawan agad. Parang kay Digong noon, may shortcut. Minsan, binabypass na. Diba? Ganun ba dapat yung leader? Pag may tanong, iiwas. Pag may proseso, pipigilan. Nasanay po kasi sila sa panahon ng tatay nilang naninirahan ngayon sa Hague. Diba? Kasi tandaan po natin, ang impeachment, hindi yan agad hatol. Okay? Simula pa lang po yan. Kung malinis ka, mas dapat mong hayaan na tumuloy yan para matapos ang usapan. Kung malinis ka, pero bakit pinipigilan? Pero kung ayaw mong umabot doon, edi lalong nagtatanong ang mga tao. Kaya sa huli, simple lang naman. Hindi ito laban ng tao, 'di ba? Laban sa tao. Ito ay laban ng katotohanan, laban sa pag-iwas, 'di ba? At ngayon, kitang-kita mo kung sino ang sumusunod sa proseso at kung sino ang gustong tigilan ito. Diba? Sabi ni Sara Duterte noon, okay lang, masaya siya na tuloy-tuloy yung impeachment. Ituloy nyo, sabi niya. Hindi naman daw siya natatakot. Pero bakit pinipigilan ng mga lawyers ni Sara Duterte? Ano yun? Kung ako kay Sara, kung alam mo wala kang kasalanan, stoy, hayaan nyo yan. Hayaan yung i-check nila kung ito ba'y may katotohanan o hindi. Pero wala eh. Duwag, takot. Kapag umiiwas, kapag pinipigilan, ano po ibig sabihin yan? May tinatago. Diba? So kapag may tinatago, alam niya sa sarili niyang guilty siya. Diba? Kaya mga pre, anong reaction dito? And comment down below para naman po mabasa po natin yung inyong kanya-kanyang reaksyon, kanya-kanyang komento, and also share this video mga pre. Ayan, so bago po tayo magtapos, sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel, like, share, subscribe na po. May TikTok po tayo dyan, may Facebook po tayo dyan, kompleto po yan mga pre. And at abangan nyo po bukas, no? May live po tayo at syempre may mga uploads po tayo, abangan nyo po yan.
patungkol dito sa mga maiinit na issue ngayon. Yan. So magandang gabi po, ingat po lahat.